November 13, 2022 nang mabalot ng takot ang maliit na town ng Moscow sa Idaho. Ang magkasintahang sina Ethan Chapin at Sena Kernodle, ang mag-best friend na sina Kaylee Goncalves at Madison Mogen ay natagpuang wala ng buhay sa tinutuluyang 3-story apartment sa King Road, Moscow. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Sa huling video na ipinost ko, pinag-usapan natin ang isa sa kahindik-hindik na kaso na naging laman ng mga balita taong 2022 at patuloy na sinusubaybayan ngayong 2024. Pag-usapan naman natin ang iba pang mga detalye at ebidensyang nakalap na naging dahilan ng pagkakaaresto sa 28 years old na teacher assistant at PhD student ng Washington State University na si Brian Christopher Kohberger. Umaga ng November 13, pagkatapos madiskubre ang mga labi ng biktima, agad na tinawag ng isa sa mga kaibigan ni Sena ang kanyang ate na si Jasmine na parehong nag-aaral sa Washington State University. Hindi kalayuan ang tinutuluyang apartment ni Jasmine kaya agad siyang nag-drive papuntang King Road. Ilang ulit niyang sinubukang tawagan ang nakababatang kapatid at ang boyfriend nitong si Ethan, ngunit walang sumasagot. Agad niya ring tinawagan ang kanyang amang si Jeffrey at sinabihang bumalik sa Moscow at makita sila sa bahay ni Sena. Nakakurdo na ang bahay ng 4 na magkakaibigan nang dumating ang mag-ama. Ineskortan sila ng Moscow Police at ibinalita ang kalunos-lunos na nangyari kay Sena. Samantala, 4:00 na ng hapon ng isang deputy ang kumatok sa pintuan ng mga Goncalves. Kinumpirma niya sa pamilya na ang kanilang anak at matalik niyang kaibigang si Maddie ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang kwarto. Hindi pinabayaan ng mga pamilya ang kaso sa mga pulis. Nagsimula din silang maghanap ng kahit anong impormasyon na maaaring makatulong sa pagkamit ng hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Napag-alaman ni Olivia, panganay na kapatid ni Kaylee Goncalves, na magkasama ang mag-best friend bago pa nangyari ang insidente. Tinawagan niya ang mga nasa call history ng kapatid kung saan nahanap niya ang driver ng rideshare na naghatid sa dalawa. Ayon dito, 1:45 ng madaling araw noong November 13 nang ihatid niya pauwi ang matalik na magkaibigan sa kanilang apartment. Wala naman daw itong nakitang kahina-hinala nang pumasok ang dalawa sa tinutuluyan. Sa tulong din ng rideshare driver, napag-alaman ng pamilya na may kamera ang food truck kung saan pinikap ng driver ang mag-best friend. Nakumpirma na nanggaling nga sina Kaylee at Maddie sa sinasabing area kung saan nahagip ng live stream footage ng food truck ang dalawa. Nakita dito ang huling mga sandali ng dalawa at kung sino ang mga nakasalamuhan nila. Ayon sa timestamp ng livestream, dumating ang dalawa ng 1:40 AM. Agad din silang umalis pagkakuha ng kanilang order bago pa mag-2:00 ng madaling araw. Lahat ng ito ay agad nilang nirelay sa kapulisan na nakatulong para mabigyang linaw ang pagkakasunod-sunod na pangyayari. Isa pa sa nakuhang ebidensya ay isang leather sheath na natagpuan malapit sa isa sa mga biktima. Hinihinalang isang K-bar na patalim ang maaaring ginamit ng salarin dahil na rin sa nakuhang kulay brown na lalagyan nito. Ang K-bar ay ginagamit sa hunting, sporting at pati na rin sa combat ng mga militar dahil na rin sa tibay at pinsala na pwedeng magawa nito. Hindi man na-retrieve ang punyal na ginamit, nagsilbing ebidensya ang mga pulang mantsang nakuha sa leather sheath. Sa pagsisiyasat, nagmatch ang mga DNA na nakuha dito sa mga biktima at sa isang lalaki na hindi agad nakilala. Nagbigay ng testimonya ang 2 estudyante na umuupa sa first floor na itatago natin sa initials na DM at PF. Ayon kay DM, nagising siya bandang 4:00 ng madaling araw dahil sa inakala niyang nakikipaglaro si Kaylee sa kanyang asong si Murphy. Ilang minuto pa ang lumipas, parang narinig niya daw si Kaylee na sinabing, and I quote, "There's someone here," end of quote. Sumilip daw siya sa labas ngunit wala naman siyang nakita. Sa pangalawang pagkakataon, binuksan niya ang kanyang pinto dahil parang narinig naman niyang umiiyak si Sena, ngunit agad niya din itong sinara. Dagdag pa niya, may narinig siyang boses ng lalaki na nagsabing, and I quote, "It's okay, I'm going to help you," end of quote. Sa pangatlong pagkakataon na buksan niya ang kanyang pinto, isang figure ng lalaki na nakasuot ng itim at nakamask ang dumaan sa harap niya.
Tila na-shock si DM sa nakita kung kaya't isinara niya ang pinto at bumalik sa kama. Sa patuloy na testimonya ni DM, hindi niya daw namukhaan ng lalaki ngunit sa tansya niya, nasa 5'10" pataas ang tangkad nito. Dinescribe niya rin ito and I quote, "Not very muscular but athletic, built with bushy eyebrows." End of quote. Lumabas daw ito patungo sa sliding glass door malapit sa kusina. Walang malinaw na impormasyon kung bakit hindi sinaktan ng salarin ang dalawang estudyante. Sa patuloy na investigasyon, sinasabing ng gabing nangyari ang insidente, nagdesisyon matulog si Kaylee sa kwarto ni Maddie. Hinihinalang unang pinuntahan ng salarin si Kaylee sa kanyang kwarto kung kaya't maaring ito ang naging dahilan ng pagtahol ng aso ng dalaga. Maaari din daw na si Sena ang narinig ni DM dahil nakita sa phone record ng biktima na ito ay nanonood pa ng TikTok bandang 4:00 ng madaling araw. Nakita din sa phone record ni Kaylee na tinawagan pa niya ang kanyang boyfriend bandang 2:56 ng madaling araw bago ang insidente. Ito ay nakadagdag sa teorya ng mga investigador na maaaring isinagawa ang pagpaslang bandang 4:00 ng madaling araw. Ayon sa kapulisan, walang palatandaan na pinilit buksan ang kahit anong pinto sa apartment na magkakaibigan. Maaari di umanong pumasok ang salarin sa pintuan o bintanang hindi nakakandado. Isa pa sa naging teorya na matagal nang ini-stalk ni Kohberger ang isa sa mga biktima. Napag-alaman na nakafollow ang suspect sa Instagram account ng 3 dalaga na hindi naman siya pina-follow. Na-retrieve din ang paulit-ulit na message ni Kohberger sa IG ng isa sa mga dalaga noong October 2022, 2 linggo bago ang insidente. Hindi malinaw kung ito ba ay nabasa ng dalaga dahil maaaring napunta ito sa message request folder. Maliban dito, wala nang iba pang ebidensya na ini-stalk ng suspect ang mga biktima. Sa isang autopsy report, lumalabas na matindi ang mga pinsalang tinamo ni Kaylee kumpara sa ibang biktima. Inilarawan din ng kapulisan ang sitwasyon ng magkaibigan sa loob ng kwarto kung saan magkatabing natagpuan ang dalawa. Nasa sulok na bahagi ng kama si Kaylee kung kaya't imposible daw na makatakas o makalabas ito ng kwarto para humingi ng tulong. Samantala, matindi din ang tinamong pinsala ni Ethan sa kanyang leeg na maaaring naging dahilan kung bakit hindi na rin nakalaban ang binata. Ang mga sugat ni Sena sa kanyang kamay at mga daliri na umabot na sa kanyang buto ay nagpapakita naman ng paglaban niya para sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga DNA samples na nakuha sa pinangyarihan, hindi agad pinangalanan ng suspect dahil sa kakulangan ng ebidensya na magtuturo sa pagkakakilanlan niya. Isa pang CCTV footage ang nakuha ng mga investigador sa paligid ng apartment. Isa sa nakakuha ng atensyon ng kapulisan ay ang isang puting sasakyan na ilang beses nagpabalik-balik malapit sa pinangyarihan. Nanawagan ang kapulisan sa publiko sa kahit anong impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan ng may-ari ng Hyundai Elantra na nakita sa CCTV. Hindi naging madali ang paghahanap sa posibleng salarin dahil na rin sa humigit 22,000 Elantra ang nakarehistro. Ilang linggo pa ang lumipas, isang Hyundai Elantra sa parking lot ng Washington State University ang natagpuan. Dito na napag-alaman ng kapulisan na ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga teacher assistant at estudyante ng university na si Brian Christopher Kohberger. Hindi agad nakuha ang pangalan ni Kohberger bilang may-ari ng sasakyan dahil pinalitan niya ang rehistro ng Elantra 5 araw pagkatapos ng insidente. Una nang nakarehistro ang sasakyan sa Pennsylvania bago ito inirehistro ng suspect sa Washington, D.C. December 5 nang ma-issue ang bagong plate number ng Hyundai Elantra ng suspect na siyang nakita sa parking lot ng eskwelahan. Ang mga DNA samples, phone records at CCTV footages ang naging daan para tuluyang maaresto si Brian Christopher Kohberger noong December 30, 2022 sa Albrightsville, Pennsylvania. Nakuha din ang mga resibo, gloves, cellphone at iba pang electronic sa bahay ng kanyang mga magulang. Nag-match din ang DNA sample ng salarin sa mga nakalap na ebidensya sa apartment ng mga biktima. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman na bago pa ang insidente noong November 13, halos 12 beses na nagpabalik-balik si Kohberger sa area ng King Road, Moscow simula August ng parehong taon. Maliban sa leather na lalagyan, isa din sa naging matibay na ebidensya ang naging galaw ng Elantra mula sa tinitirahan ng mga biktima at ng suspect.
Lalo pa itong tumibay dahil sa cellphone data ni Kohberger na na-retrieve ng mga investigador. Nawala man sa radar ng cellphone towers ang cellphone ng suspect mula 2:47 ng madaling araw hanggang 4:48 a.m., eksaktong 4:20 naman ng madaling araw nang matrace ang mabilis na pag-alis ng sasakyan ni Kohberger mula sa pinangyarihan. Nagbalik din ang pagping ng kanyang cellphone ng 4:48 a.m. sa network ng State Highway 95. 4:50 hanggang 5:26 ng madaling araw naman nang muling na-trace ang cellphone ni Kohberger na pabalik na sa Pullman, Washington at direkta itong nagping sa bahay ng suspect eksaktong 5:30 ng umaga. Isa pa sa record na nakuha ay ang pagbalik ni Kohberger sa pinangyarihan kung saan nagping din ang kanyang cellphone sa King Road simula 9:12 hanggang 9:21 ng umaga noong November 13. Ang mga ebidensyang ito ang naging daan para maaresto at makasuhan ng sospek. Ito din ang prinisenta ng prosekusyon sa korte na siyang kailangang pabulaanan ng depensa. Sa patuloy na paggulong ng kaso, itinatanggi ng kampo ni Kohberger ang koneksyon ng mga phone records at data ng galaw ng sasakyan ng kanilang kliyente sa insidente. Ayon sa kanila, mahilig magmaneho ng gabi o alanganing oras ang sospek para makita ang buwan at mga bituin. Hindi rin daw ito sapat na ebidensya dahil walang phone records sa loob mismo ng apartment ng apat na koleyo. Para sa prosekusyon, hindi ito konkretong alibay kung bakit ilang beses nagpabalik-balik ang sospek sa pinangyarihan. Wala din daw ebidensya na magbibigay ng linaw kung nasaan ang sospek ng mga oras na nangyari ang pagpaslang. Sa huling update ng kaso, may ilang ebidensya na maaring mas magdidiin sa sospek ang inaabangan. Isa na dito ay ang 911 call ng matagpuan ng magkakaibigan. Palaisipan din kung ano pa ang nakuhang ebidensya sa puting Elantra na nakumpiska kay Kohberger. Naniniwala ang mga sumusubaybay sa kaso na maaring may ilang importanteng detalye pa ang makukuha sa sasakyan na magbibigay linaw sa nangyari madaling araw noong November 13, 2022. Patuloy nating susubaybayan ang kasong ito hanggang lumabas ang katotohanan at makamit ng mga biktima ang hustisya.